Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, maikling karanasan ko lamang po ito tungkol sa isang nilalang na kinatatakutan at pinag-uusapan ng halos karamihan ng mga taga-probinsya. Bago ang lahat, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerry. Tubong Cagayan. Dito rin po sa Cagayan nangyari ang karanasang ito. Matagal-tagal na panahon nang nakalipas. Pero kahit ganun pa man ay hindi ko pa rin makakalimutan ang bawat detalye ng nangyari. Nasa edad 19 anyos na ako nang maganap ito. Nung araw talaga ay maituturing na isang liblib na lugar pa ang aming sityo. Malayo sa mga kabiasnan at iilan pa lamang ang mga taong naninirahan. Halos nabibilang pa nga sa daliri ko ang mga kabayang nakatirik sa lugar namin. Hindi na rin bago sa amin ang tungkol sa mga kababalagan. Tipong ginawang panakot na ng mga matatanda sa mga kabataan ang kababalagang napapabalita sa lugar namin. Gaya na lamang ng kapag hindi nakikinig ng mga kabataan sa mga nakakatanda. Gagawin silang pagkain ng nilalang na nanggagambala sa lugar. O kaya naman, kapag hindi tumigil sa paglalakwatsa mga ito, haharangin sila sa liblib na daan at dudumugin hanggang sa magpira-piraso na lamang ang kanilang mga katawan. Mga ganong tipong panakot na mga matatanda sa kabataan ang naririnig ko noon. Isang araw, narinig ko na naman mula sa aking inang meron na naman umanong nakakita at kamuntikan ng inatake ng isang mabangis na hayop o aswang sa sitio namin. Nabalitaan niya rin ang isa sa mga buntis naming kapitbahay ay inaaswang nun at kamuntikan ng malaglag ang sanggol na dinadala niya. Ganong klaseng usapin ang narinig ko mula sa aking inang may pagkatsismosa. Habang palim na pinapakinggan ko ang aking inang kausap ang tsismosa nitong kaibigan, ay kung ano-ano pang mga katatakutan ang narinig ko. Nung makita ko ang nanay ko, saglit siyang tumingin sa akin at sinabihan akong wag na raw akong magpapaabot ng 10 oras sa daan. Palala na umano ng palala ang mga nangyayaring kaganapan sa lugar namin. Sumigunda naman ang kausap niyang si Manang Pilipa at nagwikang matuto raw ako makinig sa aking ina dahil ang lahat ng mga sinasabi nito ay para lamang din umano sa akin nun. Nag-aalala lamang umano ito sa kung ano man ang maaaring mangyari kung sakali mang abutin ako ng 10 oras sa daan at ako lamang ang mag-isang maglalakad galing trabaho. Bumanat pa nga itong si Manang Pilipa. Sinabi niyang kung walang apoy ay wala rin umanong usok. Kumbaga, walang pag-uusapan ng mga tao kung walang nakasaksi sa nilalang na nanggagambala nga tuwing sumasapit ang takip silim. Palim na lamang akong natawa at hindi na pinansin pa ang mga sinasabi nila at ipinapayo. Ayoko kasing pagtuunan ng pansin ng tungkol sa mga ganong klaseng nilalang dahil wala namang naitutulong yan sa araw-araw naming pamumuhay. Sa isip-isip ko, bakit ko susundin ang mga sinabi nilang gayong alam naman ng aking ina na kung minsan talaga ay anong oras na ako nakakauwi dahil sa uri ng trabaho ko. Isa akong tricycle driver at alam naman natin na kung minsan ay inaabot na talaga ako ng alanganing oras. Lalo na kapag may nagpapatid sa aking mga pasahero sa malayo ang lugar. Isang gabi nga noon, pauwi pa lamang ako galing sa pamamasada. Siguro, mga 9:00 na yun ng gabi. Iniwan ko sa bahay ng ninong ko sa bungad ng sityo ang tricycle na ginagamit ko. Maliit ang daanan papunta sa bahay. Hindi kakasyang tricycle na yon. Kaya naman ang ginagawa ko palagi ay iniiwan ko sa bahay ng ninong ko ang tricycle. Sa susunod na araw ay kukunin ko para muling mamasada na naman sa bayan. Tulad ng normal na gabi, habang naglalakad ay wala akong dalang kahit na anong ilaw. Kabisado ko naman ang daan. Isa pa, medyo maliwanag ang gabing yun dahil sa kalahating buwang sumilay mula sa kalangitan. Pakanta-kanta pa ako noon habang naglalakad at hindi pinapansin ang ingay na naririnig ko. Iniisip ko kasi baka hayop na ligaw lamang yon o kaya'y pusa o aso. Mga ganon. Minsan kasi kahit na may kalayuan ng kabahayan,
Sa may sagingan palagi kong dinadaanan ay may mga nagagawin namang mga alagang hayop ng kalapit-bahay namin kung minsan. Kaya't hindi ko binigyang pansin ang mga naririnig kong kakaiba. Pero makaraan lamang ang ilang sandali. Wala pa ako sa kalagitnaan ng aking paglalakad. Saglit akong natigilan. Nakarinig ako ng malakas na sigaw at boses yon ng lalaking humihingi na tulong na para bang kinakatay ng kung sino man. Saglit kong nilingon-lingon ang pinanggalingan at sa magkabilang gilid para alamin kung nasaan ang boses na naririnig ko. Habang pinapakinggan ko nga ang taong humihingi ng tulong, napapansin kong parang nahihirapan na yon. Tila ba may kinakalaban ito? Nung mapansin kong pahina ng pahina ang sigaw ng lalaki at parang sinasakal na ito, doon pa lamang ako tumakbo at tinuntun kung saan nanggagaling ang boses na naririnig ko. Bumundol na rin ang kaba sa dibdib ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Bahala na kung saan ako dadalhin ng mga pa ako. Ang mahalaga sa akin, makita ko yung taong humihingi ng tulong. Sambit ko sa sarili at pilit na hinahagilap kung nasaan ang boses na naririnig ko. Nung mapadako na ako sa gilid ng sagingan at medyo pangpang na, doon na ako tuluyang nang hilakbot. Nakita ko ang isang lalaking pilit na lumalaban sa nakakakilabot na nilalang na nakikipagdumugan sa kanya. Habang nakikipagdumugan ng lalaki, rinig ko ang pilit pa rin itong pagsigaw at humihingi ng tulong nun. Dali-dali kong nilabas ang balisong na palagi kong daladala. Mabilis na sinaklolohan ng lalaki. Tulong! Tulungan mo ako! Papatayin ako! Paglapit ko ay walang pag-alinlangan kong itinarak sa tagiliran ng nilalang ang balisong na hawak-hawak ko nun. Umatungal ito at sa kasamaang palad, ako naman ang hinarap. Agaran itong hinawakan ng leeg ko. Nanlilisik ang mga matang walang kahirap-hirap na inangat ako sabay inihambalo sa lupa. Paglagap ako sa lupa, napaubo ako at napahawak sa leeg nun. Noong bumitaw mula sa pagkakasakal sa leeg ko ang nilalang, rinig ko ring tumunog ang balakang ko na para bang may nabaling buto. Kumirot ang pa ako. Naramdaman kong tumama yun sa nakausling bato. Hindi ko na naituloy yung pagmumura. Muli na naman akong nilapitan ng nilalang sabay sakal sa leeg nun. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal, halos malagutan na ako ng hininga. Bala ko sanang muling itarak na naman sa nilalang ang hawak-hawak kong balisong pero bago ko pa man yun magawa, nakita kong bumagsak sa lupa ang nilalang na yon. Sunod-sunod na paghambalos ang ginawa ng lalaki sa nilalang gamit ang bitbit nitong may kalakihang bato. Matapos paghambalusin ng lalaki ang nilalang na yon, mabilis na yung kumaripas ng takbo. Ayos ka lang, boy? Nag-aalalang tanong sa akin ng lalaki nang makatayo na ako. Ayos lang po ako. Salamat sa tulong mo. Kung hindi ka dumating, baka kung ano yung nangyari sa akin eh. Baka tuluyan na akong nalapa. Wala po yun. Bakit po pala kayo napadpad dito sa lugar namin? Anong pangalan nyo? Taga saan po kayo? Ngayon ko lang po kasi kayo nakita dito eh. Ramdam ko na parang nabalian yata ako ng buto sa paa nun. Sa tuwing tinatapak ko ang paa ko sa lupa ay kumikirot. Iika-ika ako maglakad. Ayon sa kanya, nakikipag-inuman umano siya sa kaibigan niya. Pauwi na siya nung makasalubong niya ang nilalang at makaharap nun. Nagpakilala ito at sinabi sa akin kung saan siya naninirahan. Sa pag-aakalang baka abangan siya muli ng nilalang kung hahayaan ko lamang siya mag-isa. Nagsuwestiyon ako sa kanya na kung maaari ay bukas na lamang siya umuwi nun. Mas delikado kasi kung uuwi siya ngayon dahil natitiyak akong nasaktan ng maluba ang nilalang na nakasagupa namin. Baka magtawag pa yan at tambangan siya sa unahang bahagi ng daan. Sumang-ayon naman ito.
Dahil sa kilala ko naman si Mang Fredo na nakainuman nitong si Mang Froy. Kalapit bahay ko lang. Sinabi ko na doon muna siya kay Mang Fredo makikitulog. Sasamahan ko siya papunta sa bahay ni Mang Fredo at pakiusapan na rin na pansamantalang doon na muna siya. Sumang-ayon naman si Mang Froy. Nagpasalamat ito. Sa paglipas ng ilang minutong lakaran, narating na namin ang bahay ni Mang Fredo. Nagulat pa ang kapitbahay ko kung bakit bumalik ang kainuman nito at bakit may mga kalmot sa braso nun. Ikinuwento ko naman sa kanya mga nangyari at kung saan ko nasaklolohan si Mang Froy. Ayan na nga bang sinasabi namin ni Kumaring Inday? Hindi ba't binalaan ka na namin, Jerry, na huwag kang magpapaabot ng 10 oras ng gabi sa daan? Kita mo tuloy yung nangyari sa'yo. Mag-aalala ng gustong inang mo kapag nakita niyang kalagayan mo. Diyos ko naman, Pilipa. Hindi ka ba nag-iisip? Kung nagkataong maaga pang umuwi itong si Jerry sa bahay nila, hindi niya natulungan tong katrabaho ko at baka kinabukasan makita na lang na wala ng buhay ito. Magpasalamat na lang tayo dahil nataong nadaanan ni Jerry ang katrabaho ko habang pauwi siya. Mahabang sagot ni Mang Fredo sa asawa nitong nagtatatalak na naman. O nga naman po, Manang Pilipa. Isa pa, wala namang may gusto sa nangyari. Nagkataon lang talaga. Hindi umimik ang matandang katsismisan palagi ni nanay. Bagkos ay pumunta ito sa kusina at kinuha ng maiinom na tubig si Mang Froy. Hindi na rin naman ako nagtagal pa sa bahay ni Mang Fredo at umuwi na ako at baka mag-alala na mga magulang ko nun. Ihatid na kita, iho, sabi ni Mang Fredo. Tatanggi pa sana ako pero mabilis nang lumabas ng bahay si Mang Fredo. Inalalayan niya na ako maglakad pa uwi sa bahay. Maraming salamat ulit sa ginawa mong pagligtas sa katrabaho ko, iho. Utang na loob namin yung ginawa mo. Alam mo kasi, kung hindi mo niligtas si Froy, kargo di konsensya ko yung maaaring mangyari sa kanya. Ako yung nag-aya sa kanya mag-inuman sa bahay. Tapos hindi ko man lang siya hinatid kahit hanggat sa bungad lang ng sityo. Papyaw akong ngumiti nun. Sinabi sa matandang wala yon. Kahit sino naman siguro kapag naka-engkwentro ng ganong pangyayari, hindi magdadalawang isip na tulungan ng taong nangangailangan ng tulong. Sunod-sunod na umiling si Mang Fredo. At sinabing hindi lahat ng tao ay gagawin ang ginawa kong pagligtas sa katrabaho niya. Kaya't labis-labis ang pasasalamat niya sa ginawa ko. Natigil lamang ang usapan namin nang makarating na ako sa bahay. Gaya ng reaksyon ng mga magulang, oras na malaman nilang nalagay sa kapahamakan ng kanilang anak. Ganon rin ang naging reaksyon ng aking ina. Nag-aalala itong nilapitan ako at hindi magkamayaw sa kakatanong kung anong nangyari. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa bahay na ang kaibigan kong si Gino. Nagulat pa nga ako nun. May bitbit siyang kape at umuusok-usok pa yun na halatang katitimpla lang. Anyari? Aga mo yatang mga kapitbahay. Huwag mong sabihing nahawaan ka na ng mga kapitbahay nating chismosa. Sira. Kaya agong maagang pumunta dito, gusto kong kumpirmahin kung totoo ba yung ipinapakalat ni Manang Filipa sa mga kapitbahay natin. Tungkol saan? Anong ipinapakalat ng chismosang yon? Tumikim muna si Gino. Bago sinabing, kumalat ng araw sa sityo naming may nakasagupa akong aswang at nasaksak ko raw yun. Kaya nga lang sa kasamaang palad din nakatakas ang nilalang. At ang mas nakakatakot pa raw, ay baka magpapagaling lamang yon. Tapos maghahasik na ulit ng lagim sa sityo namin. Dahil sa ginawa ko rito. Natatakot nga raw si Manang Filipa para sa kaligtasan ng mga kabataan. Dahil baka mamaya ay hindi na magdalawang isip ang biktimahin ng aswang na yon o ng mga kauri noon ng mga kabataan sa sityo. Pinayuhan rin daw ni Manang Filipa ang mga taong maglagay na palagi ng mga pangontra sa aswang sa labas ng bahay tuwing mag-aalas 6 na ng gabi. Nang sa ganon, ay matakot lumapit ang nilalang sa bahay na may nakalagay na pangontra. Napapailing na lamang ako at nagtanong kung yun lang ba ang sinabi ng matanda. Hindi ba niya sinabi kung ano talaga ang dahilan kung bakit nasagupa ko ang nilalang na yon? At kung bakit namamagayong pa ako at mukhang ilang araw akong hindi makakapamasada ng tricycle. Umiling ang kaibigan ko
at sinabing wala naman umanong binanggit ang matandang tsismosa. Pahapyaw akong natawa at ikinuwento ko na nga sa kaibigan ko ang lahat. Ay nako, yung matandang yun talaga. Nagpakalat nga lang ng chismis, kulang-kulang pa. Dapat kinumpleto niya na para hindi na mag-isip pa ng kung ano-ano yung mga taong nakarinig sa sinasabi niya. Sabi ni Gino. Yun pala yung dahilan, no? Baka kaya hindi niya sinabi yung tungkol dun sa taong niligtas mo. Natatakot pag-usapan ng mga tao. Alam mo naman yung mga chismosa, takot sa sariling multo. Takot silang pagchismisan din ng iba. 3:00 ng hapon. Nagpasama ako sa kaibigan kong pumunta sa bahay na manghihilot na sa Kabarning. Inaalalayan niya ako maglakad dahil mas lalo pang namamaga ang pako. At sa bawat paglapat nga sa lupa, napapangiwi pa ako sa sobrang kirot. Langhiyang aswang talaga yun. Sa dinami-daming pwedeng pinsalain sa katawan ko, yung paa ko pa talaga. Hindi ako makalakad ng maayos. Napurnada pa yung hanap buhay ko ngayong araw Ayos ka lang ba, tol? Kamusta yan? Kaya mo maglakad? Medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin Tanong sa akin ni Gino. Tumango ako at sinabi sa kanyang medyo maayos-ayos pa naman ako. Kaya ko pa namang maglakad. Saglit na iniwan ako ni Gino. Ang buong akala ko ay naghahanap lamang siya ng pwedeng maiiyan, kaya siya umalis nun. Yun pala'y pagbalik niya. May bitbit na siyang kahoy na nasa mahigit 1 dipa. Binigay niya sa akin ang kahoy at nagwikang, yun umano ang gamitin kong pangsaklay, habang inaalalayan niya ako maglakad para hindi umano mapwersang namamaga akong paa. Nang makarating na nga kami sa bahay na manghihilot, agad na akong pinapasok. Inumpisa ang hilutin ng paa ko. Habang hinihilot, kung ano-ano mga bagay ang tinatanong sa akin tungkol sa kung napano ang paa ko at bakit namamaga nun. Nang malaman nitong nangyari ay pinayuhan niya akong wag na munang magkikikilos masyado para mas mabilis mawala ang pamamaga nito. Pabiro pa ako nitong sinabihan kung bakit nakipagbardagulan umano ako sa aswang. Gayong batid ko namang walang panama ang lakas ko sa lakas ng nilalang na yon. Sa susunod kasi, huwag kang basta-bastang makipagbardagulan doon o sa iba pang nilalang. Alam mo namang kakarampot lang yung lakas mo kaysa doon sa nakalaban mo O ayan, nasampulan ka. Humagikik pa ng tawa ang manghihilot na ito. Nakumpirma niya ring hindi lamang ang paa ko ang may tama. Namamaga rin umano ang balikat ko at ang tagiliran ko nun. Panay ang pag-aray ko habang hinihilot ng matanda ang katawan. Nagsisituloy ako kung bakit nakipagbakbakan pa ako sa aswang. Alam niyo, nakaraan lang din may nabalitaan naman ako sa Karatig bara yung may biniktima na naman yung aswang. Dapat talaga'y matuldukan na mga kababalagang nangyari sa lugar natin. Masyado nang namimeste ang aswang na yon. Ano pong gagawin para matuldukan yung pamiminsala nun, mga Ador? Kita niyo naman pong wala tayong panama sa aswang na yun Ikaw na rin may sabi. Ba't teka, sinabi ko bang wala tayong panama? Mukhang mali yata yung pagkakaintindi mo, iho. Sinabi ko, ikaw yung walang panama. Baka nakalimutan mong bukod sa pagiging manghihilot. Nanggagamot ako. Medyo may alam rin ako sa mga pangontra sa pagkikipaglaban sa kanila. Habang nagsasalita ito, napansin kong lumungkot ang mga mata niya. Napadpad lamang po si Mang Ador sa sitio namin at sa dulo ng sitio ito nakatira. Walang may nakakaalam kung saan ito nanggaling at wala ring nakakaalam tungkol sa pinagdaanan niya. Basta, bigla na lamang sumulpot sa sitio namin ng matanda. At dahil sa mabait naman ang ipinapakita at noong may napilayan at nalasong bata sa lugar namin, ay hindi nagdalawang isip na ginamot ng matanda ang paslit at hinilot nun. Kung kaya't hindi rin nag-alinlangan ng mga kapitbahay kung pagkatiwalaan ng matandang bagong salta na ito. Simula nga noon ay nakilala ng manggagamot si Mang Ador. Matapos akong hilutin ng matanda, tinanong niya ako kung gusto ko ba raw siyang tulungan. Nagtatakang tinanong ko siya kung anong klaseng tulong ang kailangan niya. Kita niya namang hindi pa ako masyadong nakakapaglakad. Sinabi niya sa akin nakaraan niya pa pinag-iisipan at pinaghandaan kung papanong puksain ang aswang. May matinding kasalanan sa kanyang nilalang na yon. At yun na umano ang tamang pagkakataon para maningil. Kita ko ang panggigigil sa mga mata ni Mang Ador.
Naikuhom niya rin ang kamao at para bang may matinding kasalanan sa kanya ang nilalang. Nakailang beses pa akong napalunok ng laway habang tinitingnan ng matanda at tinanong ko siya kung paano ko siya matutulungan. Gayong namamaga pa nga ang paa ko at hindi ako makalakad ng maayos nun. Huwag ka mag-alala. Sa makalawa lang ay gagaling na rin kaagad yung pamamaga ng paa mo. Ano, sasamahan mo ba ako? Naguguluhang tiningnan ko ang matanda at hindi alam ang isasagot. Sa dinami-raming naninirahan dito sa sitio, ikaw lang ang naglakas ng loob na kalabanin ng aswang kahit alam mong dihado ka. Sa ipinakita mong katapangan, alam kong ikaw ang tamang taong makakatulong sa akin. Tumango na lamang ako at hindi na nagbalak pang magtanong. Napatingin naman ako sa kaibigan kong si Gino nung magpresenta itong tumulong sa akin para tugisin ang aswang. Sumang-ayon si Mang Ador at nagsabing ihanda na raw namin ang aming sarili. Matapos ang usapan, umuwi na kami ni Gino. Nang nasa bahay na ay tinanong ako ni Gino kung napansin ko ba raw ang reaksyon ni Mang Ador. Nakita ko ba raw kung paano magkulipkip sa galit ang matanda habang nagsasalita nun. Tumango ako at sinabing napansin ko rin yun kanina. Ano kayong sikreto ni Mang Adorno? Bakit sinabi niyang yun ng pagkakataong para makaganti siya? Ewan, hindi ko alam. Malalaman lang natin yun pagdating ng araw na tutugisin na natin yung aswang. Magmula nga noong gabing may nakasagupa akong aswang. Sunod-sunod na mga kababalagang nangyayari. Naroroon ang sunod-sunod na pagkakasakit ng mga tao at hindi matukoy kung anong klaseng sakit ang dumapo sa mga taong naninirahan sa lugar namin. May mga kabataan rin ang nagsasabing may matanda o manong lumalapit sa kanila at may inaabot na pagkain at pilit na isinasama sila. Dahil sa napagsabihan naman na mga kabataang huwag basta-basta makikipag-usap o lalapit sa mga taong hindi kakilala at huwag ding tumanggap ng pagkain ibinibigay. Kung kaya't hindi nagtagumpay ang matandang sinasabi ng mga kabataan. Natatakot na ang lahat dahil sa mga pangyayaring yon. Kaya naman ang ginawa ng iba, naglagay na sila ng mga pangontra sa aswang sa kabuuan ng kanika nilang bahay. Ano na bang nangyari dito sa atin? Bakit parang mas lalo pang naging agresibo yung aswang? Tanong ni nanay nun. Ewan ko, hindi ko na rin talaga alam kung anong nangyayari. Habang tumatagal mas lalong hindi na naging ligtas itong sityo natin. Sagot naman ni tatay at bumuntong hininga. 3 araw pang lumipas bago ako gumaling ng tuluyan. Nung makalakad na ako ng maayos ay bumalik na kami ni Gino sa bahay ni Mang Ador. Isang umaga nun. Siguro, mga bandang 7:00 na yun ng umaga. Masayang-masaya pa akong nakikipagkwentuhan sa kaibigan ko habang naglalakad patungo sa bahay ni Mang Ador. Pero hindi pa man kami nakakalapit sa bahay ng matanda. Nagulat ako't kumunot ang aking noo. Nang matanaw kong sira-sira ng bakuran ng bahay, maging ang pintuan ay wasak na yon. Kagad akong nagmamadaling tumakbo papalapit sa bahay ng manggagamot. Nag-aalalang tinawag ang pangalan nito. Mang Ador, nasan po kayo? Nakailang beses ko pang tinawag ang matanda. Pati ang kaibigan kong si Gino ay nag-aalala na rin habang tinatawag ang pangalan nito. Maya-maya pa, sunod-sunod na pag-ungot ang narinig ko. Mula yun sa likuran ng bahay. Saglit kaming nagkatinginan ni Gino bago mabilis nang lumabas ng bahay at tinahak ang daan papunta sa likuran. Pagdating nga namin sa likurang bahagi ay nakita ko si Mang Ador na nakahandusay sa lupa at duguan. Hindi na kami nagdalawang isip pa ni Gino at mabilis na inalalayan ng matanda. Tanging impit lamang ang naririnig namin mula sa matandang manggagamot. Indikasyong nasasaktan ito sa tuwing iginagalaw namin ang katawan. Bubuhatin ko na siya para mas mapadali natin siya maipasok sa loob ng bahay. Wika ko kay Gino. Dahil sa aming dalawa ay mas malaki ang pangangatawan ko kaysa sa kanya. Binuhat ko si Mang Ador. Nang maipasok na namin ito sa loob ng bahay ay kaagad na pinakuha sa akin ni Mang Ador ang mga kagamitan niya sa panggagamot na nasa aparato. Sumunod ako sa inutos niya. Paglipas ng mga oras, nagamot na ni Mang Ador ang sarili at nakapagpahinga.
Sa kanya pa lamang ikinuwento sa amin ang nangyari. Ayon kay Mang Ador, hindi niya napaghandaan ang biglaang pag-atake ng aswang sa bahay niya kagabi. Masyadong napakalakas umano ng aswang dahil hindi man lang nito ininda ang mga pangontrang nakalagay sa bahay niya. Panay ang pagmumura ni Mang Ador at paulit-ulit na binanggit ang mga katagang babawi siya. Sinuwerte lang yung kagabi dahil nalasing ako at nagbaklas ng mga pangontra kaya napuruhan ako. Pero itong tatandaan yan, babawi ako at papatayin ko siya. Narinig ko pang sinabi niyang pupunta niya mamayang gabi ang pinaglunggaan ng aswang. Papatayin niya ito tulad ng ginawa nito sa pamilya niya. Muli kaming nagkatinginan ni Gino. Tinanong ko si Mang Ador kung ano ang sinasabi nito. Lumungkot na naman ang mga mata ng matanda at hindi na kumibo. Hindi na ako nagpumilit pang tanungin ng matanda kung ano ang tinutukoy nito. Sa maghapong yun ay pinagtulungan namin ni Gino na ayusin ang pintuan ng bahay ni Mang Ador. Inayos na rin namin ang bakuran at ang mga nakakalat na kagamitan. Kinagabihan, hindi kami umuwi ng kaibigan ko sa bahay. Gaya ng ipinangako ko kay Mang Ador, sasamahan namin siyang puksain ng aswang na namiminsala sa may sitio. Matapos makapaghanda ni Mang Ador ng mga kagamitan, ay kaagad na kaming umalis doon. Tahimik lamang na tinuntun namin ng liblib na daan. Ni isa, walang nagsalita at kapwa nagpapakiramdaman lang. Makaraan ng mahigit 1 oras na paglalakad ay natuntun namin ang maliit na kubo sa tawid ng malaking ilog. Hindi pa man kami nakakatawid, ramdam na ramdam ko ng kakaibang presensya. Nalalanghap ko na rin ang napakalansang samyong sa tingin ko ay nagmumula sa kubong nakita namin. Sumenyas ito at sa mahinang boses ay sinabi sa amin ni Mang Ador na magdahan-dahan umano kaming tumawid sa ilog at kung maaari lang ay iiwasan namin makalika ng ingay. Kinakabahan man ay pilit kong tinatagan ang sarili. Napahawak ako ng mahigpit sa buntot ng paging binigay sa akin ni Mang Ador. Nung tuluyan na kaming makatawid, paulit-ulit akong napahinga ng malalim. Habang papalapit na kami sa kubo ay mas lalong tumindi pa ang napakabahong amoy na nalalanghap ko ng gabing yon. Makaraan ng ilang sandali, inutusan kami ni Mang Ador na maghanap muna ng mapagkublihan at magtago na muna. Mamaya na raw kami lumabas sa pinagtataguan kapag kailangan niya na ng tulong namin. Kumbaga, backup lang kami na manggagamot ng gabing yon. Nang makapagkubli na kami ay pinatay na namin ang kanya-kanyang dalang flashlight at inaral kong masanay ang mga mata sa dilim. Nung nasanay na ang mga mata ko, tuon ko nakita na mabilis sumugod si Mang Ador papunta sa kubo. Pero hindi pa man siya nakarating sa mismong pinagtirikan ng kubo ay isang napakalaking ibong aakalain mong uwak na kasinlaki ng tandang na manok ang lumapag sa harapan ni Mang Ador. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko, biglang nagbago ng wangis ang ibon na yon. Naging isang matandang lalaking may mabalasik na pagmumuka. Nakaamba ng sugurin si Mang Ador. Sandali pa akong natigilan at hindi makapaniwala sa mga nasaksihan ko. Maya-may namalayan ko na lamang na naglaban ng manggagamot at ang aswang. Walang kagatol-gatol na dinambahan ng aswang si Mang Ador. Sabay kalmot sa braso nito. Mabilis namang umiwas si Mang Ador pero sa kasawiang palad ay nahablot pa rin siya ng nilalang at muli na naman siyang inambahang kalmutin. Nagdumuga ng dalawang nagpagulong-gulong sa lupa. Nakita kong medyo dihado na si Mang Ador dahil sa hindi pa man naghilom ang mga sugat nito sanhi ng ginawang pagkalmot sa kanya noong nakarang gabi. Tapos ngayon, nadadagdagan na naman ang mga sugat na yon. Maya-maya pa, pilit na tumayo si Mang Ador at kinuha ang tabak na nabitiwan. Pero muli na naman siyang dinambahan ng nilalang at kitang-kita ko kung paanong itarak ng aswang ang matulis nitong kuko sa balikat ni Mang Ador. Napaluhod sa lupa ang manggagamot. Pero bago pa man ito muling sugurin ng nilalang, nakita kong itinaas na ng matanda ang hawak niyang tabak sabay tinagpas ang nilalang na yon. Natamaan ito
Mabilis na umatras at pagkatapos ay umatungal ng pagkalakas-lakas. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Kinuha ko ng pagkakataong yon para lapitan ng aswang at hambalusin gamit ang buntot pagi. Hindi ko na sinunod ang bilin sa akin ng manggagamot na hintayin ang udat niya kung kailan kami susugod ng kaibigan ko. Paglapit ko dito ay walang sawa ko na siyang pinaghahambalos ng buntot pagi. Samantalang ang kaibigan ko naman ay paulit-ulit na itinarak ang itak na hawak-hawak sa tiyan ng nilalang na yon. Nung masilayan ko ng malapitan ng aswang, doon ko pa lamang naalalang kawangis niya ang nilalang na nakasagupa ko noong nagdaan. Hinawi naman kami ni Mang Ador. Galit na nagsisisigaw habang paulit-ulit na tinataga ang nilalang na yon. Sa wakas ay matatahimik na rin ako. Naipaghiganti ko na ang pamilya kung pinatay mo. Kayong dalawa, tulungan niya akong sunugin ang kubo ng aswang na to, kasama yung bangkay niya. Sinunod namin ang utos na yon. Makaraan ng ilang minuto ay tuluyan ng tinupok ang kubo ng nilalang, kasabay ang katawan nitong wala ng buhay. Nang makontento na si Mang Ador sa mga nakita niya, saka pa lamang siya nag-ayang umuwi. Sa pag-uwi namin ay saka pa lamang isinalaysay ni Mang Ador ang lahat-lahat at kung bakit siya napadpad sa sitio. Sinabi niya sa aming pinatay ng aswang na si Julio ang pamilya niya. Dati niyang kaibigan yung aswang na yon, pero nagbago ang lahat nang madatnan niyang wala ng buhay ang kanyang pamilya. Galing siya noon sa Karatig Baryo para manggamot. At tuong nalaman niyang si Julio ang nambibiktima sa mga inosenteng tao sa Karatig Baryo, binalaan niya ito pero hindi nakinig si Julio. Mas lalo lamang itong nagkukumahog na mambiktima ng mga inosenteng tao, lalo ng mga kabataan, at parang hayok na talaga itong makatikim ng lamang loob ng tao nun at hindi na mapigilan ng sarili. Dahil nga sa nangyari, matinding galit ang nararamdaman sa kanya ni Julio, lalo na noong halos lahat ng mga nabiniktima nitong mga kabataan ay siyang gumagamot. Nung huli nga ay pinatay ni Julio ang pamilya niya bago yun umalis sa kanilang baryo at nagpalipat-lipat ng lugar. Matagal na panahon niyang hinahanap ito para maipaghiganti ang pamilya. Gusto niyang patayin yon, kapalit ng buhay ng pamilya niyang kinitil ng demonyong aswang. Noon ngang maramdaman niyang presensya ng aswang na si Julio sa sitio namin, hindi siya nagdalawang isip na pasukin ang lugar namin para huntingin ang aswang na yon. At ngayong patay na ito, matatahimik na siya dahil naipaghiganti niya na ang pamilya niyang yumao sa karumal-dumal na pangyayari. Matapos nito ay umalis na rin sa lugar namin si Mang Ador. Tulad nung unang salta nito sa lugar namin, wala ring nakakaalam kung saan ito pumunta. Bigla na lamang itong nawala sa sitio namin nang walang nakakakilala o nakakaalam.